Bagyong Uwan ramdam na sa Bicol at Visayas. Sa Catanduanes, nagsimula ng humagupit kagabi pa lamang, November 8, ang malawak na sirkulasyon ng Bagyong Uwan na may international name na pangalang Phong Wong sa bayan ng Pandan, Catanduanes. Batay sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa buong probinsya ng Catanduanes dahil sa inaasahang paglapit o mismong pagtama ng mata ng bagyo sa kalupaan. Ngayong araw, ang Bagyong Uwan ay may sentro na itinatayang nasa 120 km silangan ng Bira, Catanduanes. Taglay ang hangin na umaabot sa 195 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso hanggang umaabot na 240 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran, west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Sa mga oras na ito, ramdam na sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar ang matitinding bugso ng ulan at hangin dulot ng outer rain bands ng Bagyong Uwan. Patuloy na nagbabala ang Pag-asa na posibleng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at storm surge na maaaring umabot na 3 hanggang 5 metro sa mga baybayin ng lugar ng Catanduanes. Ayon sa mayor ng Catanduanes, nakahanda na ang mga evacuation center at mahigit 3,500 disidente ang nailikas mula sa coastal barangay simula kahapon. Sa Eastern Samar naman, nagdulot ng biglaang pagtaas ng tubig dagat o storm surge ang malalakas na alon sa baybayin ng Boulevard, Burungan City. Kagabi, batay sa mga kuhang video ni Jimmy Aupura at Pabs Capacity Jr., kitang-kita ang pagpasok ng tubig sa mga bahay malapit sa dagat. Ayon sa Burungan City DRRMO, ilang coastal barangay gaya ng barangay Maypangan, Baybay at Sabang South ang nakaranas ng daluyong na umaabot na ng 1.5 metro. Ang taas, agad na ipinakalat ng mga otoridad ang mga rescue team upang mailikas ang mga residenteng apektado nito. Sa kasalukuyan, nakataas ang signal number 2 at storm surge warning sa buong Eastern Samar. Patuloy pa rin ang katamtamang hanggang sa malakas na pag-uulan sa lungsod dulot ng mga outer rain bands ng Super Typhoon Uwan. Paalala ng Pag-asa, posibleng tumaas pa ang antas ng tubig dagat habang papalapit ang sentro ng bagyo sa Bicol Region. Sa Legazpi City, ramdam na rin ang malaking bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas na masungit na panahon dulot ng paglapit ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, nagsimula nang pumasok ang outer rain bands nito ng Bagyong Uwan sa rehiyon dahilan ng malalakas na pag-uulan at pagbugso ng hangin. At sa Catanduanes at sa mga karatig probinsya ng Albay, Sorsogon at Camarines Sur at Northern Samar, asahan na ngayong araw ang pinakamalakas na bugso ng hangin at ulan habang dumadaan ang eye wall ng bagyo o mata ng bagyo. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall na ang Bagyong Uwan sa pagitan ng Catanduanes at Albay ngayong umaga, November 9, 2025 bago tuluyang tumawid naman sa silangang bahagi ng Luzon. At dahil nga dito sa Albay, sa kabila ng papalapit na hagupit ng bagyo, nagdulot ito ng panic buying sa mga pangunahing lungsod ng Legazpi at Tabaco City. Dinumog ng mga mamimili ang mga supermarket at grocery store upang mag-imbak ng pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, tubig, dilata, kandila at baterya. Ayon sa ilang tindero, naubos ang supply ng tubig at flashlight sa loob lamang ng 4 na oras matapos ipalabas ng Pag-asa ang signal number 3 sa Albay. Ilang establishmento ang pansamantalang nagsara bilang pag-iingat at paghahanda sa napakalakas ng Bagyong Uwan. Patuloy na nakaantabay o standby ang PDRRMO at Philippine Coast Guard at BFP para sa anumang rescue operation. Mga kababayan, huwag tayong magpanic buying. Mas mahalaga ang maayos na koordinasyon at kaligtasan kaysa pag-agawan ng supply. Ayon sa Pag-asa Weather Division, patuloy na lumalakas ang Bagyong Uwan habang papalapit sa kalupaan. Inaasahang tatama ito sa pagitan ng Catanduanes at Albay ngayong araw at tatawid naman sa Camarines Sur, Quezon Province at Southern Luzon bago lumabas sa West Philippine Sea sa Lunes ng gabi, November 10. At narito ang rainfall forecast sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, mayroong 100 to 200 mm na buhos ng ulan o dami ng ulan or torrential rain. At sa Eastern Samar, Northern Samar, 50 to 100 mm intense rain na buhos ng ulan sa mga lugar na ito. At sa Southern Luzon, Metro Manila, moderate to heavy rain sa loob ng 24 oras.
At mayroong storm surge advisory sa lugar ng Catanduanes na aabot sa 3 hanggang 5 metrong taas na alon. Sa Albay at Sorsogon naman, 2 hanggang 3 metrong taas ng alon. Sa Eastern Samar, 1 hanggang 2 metrong taas naman ng alon. At may posibilidad na flash flood at landslide threat sa mataas na Bicol Region, Samar Island at sa mga karatig na probinsya. Suspendido rin ang lahat ng klase ngayong araw sa rehiyon ng Regional Office 5. At narito ang kabuuang ulat ukol sa lagay ng panahon at ukol sa sitwasyon ngayon at latest update ng Bagyong Uwan sa ating bansa. Typhoon Uwan lalo pang lumakas habang papalapit sa Bicol Region. Ang pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, taglay nito ang matinding lakas ng hangin na umaabot sa 165 kilometers kada oras at may pagbugso na hanggang 205 kilometers kada oras. Signal number 4 nakataas na sa ilang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Sinyalis na nanalapit na ang dilubyo ng hangin at ulan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Linggo, November 9, 2025, sabay-sabay nating tutukan ang pinakahuling lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tungkol sa Bagyong Uwan o international name na Phong Wong. Kaya bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ayon sa DOST Pag-asa, patuloy ang paglakas at paglapit ng Bagyong Uwan sa kalupaan ng Luzon. Ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 370 km silangan ng Birac, Catanduanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 165 km malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na po ng 205 km per hour at may central pressure na umaabot na ng 945 HPA. Ang galaw nito o kilos nito pakanluran, hilagang kanluran, west-northwest sa bilis na 35 kilometers kada oras. Ang lakas ng hangin ng bagyo ay umaabot hanggang 800 kilometer mula sa gitna. Kaya't asahan ang malalakas na bugso kahit malayo pa sa mata ng bagyo. At dahil sa lakas ng Bagyong Uwan, signal number 4 itinaas na po ng Pag-asa na mayroong typhoon force wind na mayroong lamang lead time na 12 oras na ang hangin ay kayang umabot mula 118 hanggang 184 kilometers per hour. Narito ang mga apektado sa silangang bahagi ng Camarines Norte, silangan ng Camarines Sur, Catanduanes, silangan ng Albay. Mga kababayan natin sa Bicol Region, ngayon pa lamang maghihanda na po kayo. Ang signal number po ay nangangahulugang maari ng maranasan ang paminsalang hangin at pag-uulan sa loob lamang ng 12 oras. Signal number 3 naman o mayroong storm force wind na mayroong lamang lead time na 18 oras at may taglay na hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang apektadong lugar ay hilagang bahagi ng Aurora, Quezon Province kasama ang Pulilio Island, Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, silangang bahagi, Bulacan, Pampanga, silangan, Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar at ilang bahagi ng Eastern Samar at Samar. Ibig sabihin, sa mga lugar na ito ay asahan ng matitinding hangin, ulan at posibleng pagbaha o landslide. Signal number 2 naman na mayroong gale force wind na mayroong lead time na 24 hours. Ang hangin ay aabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Apektado ang halos buong Northern at Central Luzon kabilang ang Cagayan, Isabela, Benguet, Ilocos, La Union, Pangasinan at Zambales. Gayon din ang ilang bahagi ng Mindoro, Romblon at Masbate. Kahit hindi sentro ng bagyo, malalakas pa rin ang hangin at maalon na karagatan. Delikado sa mga maliliit na bangka. At signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao kabilang ang Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Dinagat Island at Surigao del Norte. Sa mga lugar na ito, bagamat hindi direktang tatamaan, mararamdaman pa rin ang mga bugso ng hangin at ulan. Ayon sa Weather Advisory number 8, asahan ng matitinding ulan sa Bicol Region, Quezon, Aurora at Eastern Visayas. Posibleng magdulot ng flash flood at landslide lalo na sa mga mabababa at bulubunduking lugar. Ang signal number 4 at signal number 3 ay mayroong significant to severe impact. Posibleng mapinsala ang bubong at poste at puno. Habang signal number 2 naman ay mayroong moderate hanggang malakas na hangin at signal number 1 ay mayroong minimal effect pero dapat pa rin mag-ingat. Mga kababayan, high risk na maaring umabot sa lampas 3 metro ang taas ng alon sa mga baybaying dagat ng Cagayan,
Isabela, Ilocos Region, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Kung nakatira ka sa mga coastal areas na yan, agad nang lumikas, huwag nang hintayin pa ang storm surge. At dahil dito meron tayong gale warning number 5 effect. Napakataas ng alon, umaabot sa 14 na metro sa mga baybaying dagat ng Catanduanes, Camarines, Aurora at Northern Samar. Delikado ang paglalayag sa lahat ng uri na sasakyang pandagat at mga mangisda at marino ay maghigpit na pinapayuhang manatili sa pantalan hanggang sa humupa ang bagyo. Mga kababayan nating mangingisda, huwag nang isugal ang buhay, mas mabuti nang ligtas kaysa magsisi sa huli. At narito ang ating track and intensity outlook ng Bagyong Uwan. Ayon sa forecast, ang Bagyong Uwan ay patuloy na kikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa susunod na 24 oras. Posibleng dumaan malapit sa Catanduanes ngayong umaga at maglalandfall sa Aurora ngayong gabi o madaling araw bukas. May posibilidad ding bahagyang paglihis patimog na magdudulot ng direct hit sa Bicol Region. Maaring umabot sa super typhoon category sa loob ng araw na to at maglandfall sa pinakamataas na lakas nito. Pagkatapos ng landfall, babagtasin ng Bagyong Uwan ang kabundukan ng Northern Luzon bago lumabas sa Lingayen Gulf o West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Mga kababayan, ang sitwasyon ay kritikal na. Isang maling hakbang lang at posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga probinsyang dadaanan nito. Kung matatandaan, halos kaparehos ang galaw ng Super Typhoon Rolly o tinatawag nating Goni noong 2020 na tumama rin sa Bicol Region at nagdulot ng malawakang pinsala katulad din ng Typhoon Kopo o Lando noong 2015 na tumagal din sa Luzon ng ilang araw. Ang mga ganitong bagyo ay paalala, hindi dapat baliwalain ang babala ng pag-asa. Kaya narito ang ating safety reminders at public advisory. Una, manatiling nakatutok sa opisyal na update ng pag-asa at LGU. Ihanda ang go bag, may laman na flashlight, tubig, gamot at mahalagang dokumento. I-unplug ang appliances bago pa man mawalan ng kuryente. Iwasan ang pagtawid sa baha. Kung malapit sa baybayin, agad nang lumikas. Ang pag-iingat ay hindi pagiging takot. Ito ay katalinuhan. Huwag nating sabayang labanan ang kalikasan. Makinig at kumilos ng maaga. At narito ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa gitna ng unos, mga kababayan, tandaan, may Diyos tayong sandigan. Hindi niya tayo iiwan kahit gaano kalakas ang bagyo. At yan po ang ating komprehensibong ulat panahon para sa araw na to, November 9, 2025. Para lagi ka updated sa panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel na Pilipinas Weather Ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-i-alerto. Ingat tayong lahat.